sambahin. Ang anak ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristo buon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Halina sa Belen, halina ang iyo'y sambahin. Ang anak ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong buon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Halina sa Belen, halina ang iyo'y sambahin. Ang anak ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong buon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Halina sa Belen, halina ang inyong sambahin. Ang anak ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong buon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong buon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Ng papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Kaya hilingin natin ang lubos na biyaya mula sa ating Panginoon upang tayo ay magabayan ng lubusan, upang makapag-alay tayo sa Kanya ng lubos na pagsamba. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili.
at buong kababang loob nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikapurihan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mo maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kanininga ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Doon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Doon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Doon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iahain din sa kanya. Pati yoong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Doon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Noon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sabawan sa baba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel.
Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa katapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. So kapag ganitong panahon, ano nga bang usual na ginagamit nating pagbati? Dahil ngayon po ay kapiyastahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng bansa. Ano nga ba ang usual na pagbati natin kapag ganitong panahon? Happy Three Kings. Di ba? Hindi, yun ang yung kadalasan, di ba? Happy Three Kings. Yeah. Pero nga ba ngayon ay piyesta ng tatlong hari? May narinig ba kayong tatlong hari sa ating ebanghelyo? Wala po, Pantas. Pero hindi tatlo, mga pantas. Di ba? Ayan. Kaya nga, maging malinaw po na ang pinagdiriwang natin ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa, Epipani. Ibig sabihin, minarapat ng ating Panginoon, minarapat ng Diyos na ipahayag ang pagsilang ng kanyang bugtong na anak, hindi lamang sa mga Hudiyo, kundi sa lahat ng mga bansa. Kaya meron tayong Epipania. Kaya ang bati ko ay Merry Christmas pa rin dahil Pasko pa. Ito na po. Ito na yung last day ng Christmas season natin sa liturgical calendar. Dahil, bukas ay pagdiriwang na natin ay kapiyastahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Although sa atin dito sa Pilipinas, mayroong extension. O nagkaroon pa ng extension ng Pasko. Dahil sa third Sunday of January, ay balik tayo. Ipagdiriwang naman natin ang kapistahan ng banal na sanggol o Santo Niño. Pero ngayon, ibig sabihin, ang piyesta ng ating pinagdiriwang ay ang pagpapakita ng ating Panginoon sa lahat ng bansa. Kung kaya nga, mapapansin natin doon, yung kagalakan ng mga mago o magi na nakakita doon sa tala ng Mesiyas, doon sa silangan. Kung kaya nga sila ay naglakbay patungo doon sa Jerusalem. At makikita natin doon, sa kabila anong mga pagsubok na kanilang haharapin, nandoon yung kanilang kasigasigan at kagalakan
na harapin ang lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, dahil nandoon yung kanilang pananabik na makita ang isinilang na Mesiyas. Anong maganda nito? Doon sa kanilang paglalakbay, mismong ang Diyos ang siyang gumabay sa kanila. Dahil makikita natin, ginabayan sila nung tala. Mula doon sa silangan. Ay, napakahirap nung naging paglalakbay ng mga ito. Isipin nyo, mula sa silangan, layo, di ba? Paano pag-araw? Nasaan ang tala? Di ba? Di maghihintay uli ng gabi para sumikat yung tala. Pero tinayan, hindi sila sumuko dahil naroon yung paggabay ng Diyos sa kanila. Kaya nga pagdating nila, doon sa Jerusalem, tingnan nyo, nagtanong-tanong sila, pero nandun, nakagabay sa kanila yung tala. Andun sila yung magtanong, tingnan nyo, paglabas nila ng bahay, nandun na. Nakita nila yung talang gumagabay sa kanila na siyang naghatid mismo doon sa lugar na kung saan isinilang ang ating Panginoon. Kaya naman, makikita natin doon yung buong kagalakan nitong mga pantas dahil nasa sa kanila ang paggabay ng Diyos. At naroon yung kanilang totoong hangarin na makita ang Mesiyas upang sila ay makapag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon. So makikita natin yung dalisay, yung intensyon ng mga pantas. Totoo ang kanilang intensyon na kaya sila, hinarap nila yung lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, dahil iisa yung kanilang hangarin. Ang matagpuan, masamba at makapag-alay ng kanilang regalo para sa isinilang na Mesiyas. Kaya doon natin maunawaan yung kagalakang dama ng mga pantas. Dahil hindi bumitaw yung paggabay ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nandoon lagi yung paggabay ng Diyos. Kaya naman, nung matagpuan nila yung lugar na kung saan naroon yung bata, nandoon yung labis nilang kagalakan. Nagpatira pa at sinamba ang bata at pagkatapos ay binuksan ng kanilang mga sisidlan, inihandog ang mga dala nilang ginto, kamanyang at mira. So tatlo yung binanggit na regalo. Yung regalo po ang tatlo. Kaya maring yung interpretation, hindi tatlo rin yung may dala. Di ba? Tatlo yung regalo hindi tatlo ang may dala. No? Pero wala naman binanggit po kung tatlo lang talaga yung mga pantas na nagpunta doon. Pero sigurado, ginto, kamanyang at mira ang inihandog sa ating Panginoon. Kaya naman, doon natin makikita na ang isinilang na Jesus ay tunay na tagapagligtas hindi lamang ng mga Hudiyo, kundi ng lahat ng mga bansa. Kaya nga, ang ating Panginoon ay tunay na tagapagligtas ng sanlibutan, tagapagligtas nating lahat, tagapagligtas ng bawat isa sa atin. At ito yung katotohanan na binibigyan pansin ngayon na dapat bigyan din natin ng lubos na pansin. So tunay ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Kaya nga inaanyayahan tayo na katulad ng mga pantas, tayo rin ay mag-alay ng lubos na pagsamba, mag-alay ng ating regalo sa ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Kaya tingnan natin ano na nga ba at ang ating nairigalo sa ating Panginoon.
O nitong Pasko, sigurado marami tayong mga regalo. Marami din tayo natanggap na regalo. Ay, ano naman kaya ang ating nairegalo sa ating Panginoon? Tingnan natin yung mga pantas. Nag-alay ng regalo sa ating Panginoon. Ano? Ang layo pa ng nilakbay noon. Diba? Ay tayo kaya. Ano ang ating nairegalo sa ating Panginoon? Tingnan natin. Yung ating puso, yung ating kalooban, kung paano natin pinagsusumikapan na mapaghari ng lubusan ang ating Panginoon sa ating buhay. Naparito siya upang maging ating tagapagligtas. So malinaw po ito. Isinugo siya ng Diyos upang tayo ay pagkamti ng kaligtasan. Kaya tingnan natin paano natin hinahayaan ang ating Panginoon na maging ating tagapagligtas. So narito siya sa piling natin. Yun ang malinaw para tayo ay pagkalooban ng lubos na kaligtasan. Pero ang kailangan, tayo ay makiisa sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya tingnan natin, paano natin iniaalay na ang ating buong sarili sa Kanya. Dahil wala siyang ibang hangad. Yun po ang katotohanan. Wala siyang ibang hangad kundi ang ating kaligtasan. Yun nga lang, mayroon siyang mga hinihingi sa atin. May mga hinihingi siya sa atin upang lubos nating makamit yung kaligtasan. Ang kailangan, sundin natin yung kalooban. At anong gusto niya sa atin? Anong kalooban niya para sa atin? Mamuhay tayo sa utos ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa bawat isa, sa ating kapwa. Kaya sana, ito yung huwag mawala sa atin. Ano? So, magtatapos na po yung Christmas season. Ano? Bukas, baptism of the Lord, yun ang ating kapistahan pagdiriwang, and then, ordinary season na. No? Pero sana wag mawala yung espiritu na dala ng Pasko sa atin, na ang ating Panginoon na parito upang maging ating tagapagligtas. Kaya sana, ialay din natin ang ating sarili sa ating Panginoon upang tayo'y lubos na magkamit ng ating kaligtasan. Nangangahulugan lamang ito, walang ibang hangad ang Diyos sa atin, kundi ang ating kaligtasan. Kaya hayaan din natin na iligtas tayo ng lubusan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng buong sarili para sa Kanya upang lubos nating makamit ang hinahangad na kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang pinasigla tayo ng halimbawa ng mga pantas, iparating natin ang ating mga handog at kahilingan sa Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa simbahang Bagong Jerusalem,
kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya ay manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig ng pangkalahatan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para kay Papa Francisco at lahat ng mga namumuno sa bayan ng Diyos, naway ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakilala rito, magtanggumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga kapatirang karismatiko, nawa sila ay magsilbing pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Para sa ating lahat, tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan ang iba-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami tuwina. Panginoong Yesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal at pag-uugali sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sangsangkot, anak ng biren, ang siyang isinilang ngayon sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magdingning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas. Babalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapatawad namin sa
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipain tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasalita
Sasabog ng ningning sa isang lampas sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi parang nakahiga isang sanggol na lubang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa paok ay dumalaw iyong tatlong sultan. Tagapanay ulot maktan may dala ng aginaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita pagkat siya ay hari at mirat kamanyan. Pagkat siya ay taot Diyos, si Jesus na mananako. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Just we have heard on high, sweetly singing God the praise, and the mountains in reply
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ako'y nagtataka sa pasong kay lamig. Doon pa natamainit ng pag-ibig. Sa Sangkalan ni na puso'y wag isarap at sa bawat sa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na. Tayo'y magkaisa, magsama sa saya na sanggolatin na. Ako'y nagtataka sa sabsabang payak, doon pa natamadanggal ng haring anak. Sa sanggol at puso'y wag isara, at sa bawat isa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na. Tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggolatin na. Pasko na, Pasko na.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa Bayan, OFW at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa sa 12 ng tanghali. Ang mga misa naman po ng 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. At ngayon naman po ay mapapanood natin ang video mula sa pamilya ng isang OFW na palaging nakasubaybay sa ating Facebook Live na nasa Adelaide, South Australia. Panoorin po natin ito. Hi, we are Filipino family and devotee of Santo Padre Pio here in Adelaide, South Australia. Sobrang kami nagpapasalamat kay Santo Padre Pio sa lahat ng gabay at tulong niya sa amin. Dahil unti-unti na namin natutupad mag-asawa yung mga pinagdadasal namin kay Santo Padre Pio sa pagpunta namin dito. Hi, we are Filipino family and devotee of Santo Pio here in Adelaide, South Australia. Sobrang kami nagpapasalamat kay Santo Padre Pio sa lahat ng gabay at tulong niya sa amin. Dahil unti-unti na namin natutupad mag-asawa yung mga pinagdadasal namin kay Santo Padre Pio sa pagpunta namin dito. Kaya sobra kami nagpapasalamat sa patuloy na paggabay niya sa aming buong pamilya. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magmasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y magsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari ng sinalaw, at
Ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging